na ang Diyos po ang nagmay-ari ng San Sinukob. Sa mga tuwid, lahat ng ating pong natatanaw, ito po ay property ng ating Panginoon. Amen. Sa aklat po ng Salmo chapter 24 verse 1, lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. So meaning kung ito po ay pag-aari ng Diyos, tayo bilang kanyang mga tinawagan, bilang kanya po nilikha ay ano kaya ang bahagi ng tao? Ano kaya ang bahagi ng tao pagkatapos ng tao po ay binigyan ng otoridad, kapangyarihan at lalo higit po ay pinagkatiwalaan? So ang aklat po ng Hagay ay makita po natin, ang Diyos po ay patuloy na nawagan sa bawat isa na kung saan ay nais niya tayong lahat po ay magkaroon ng tinatawag na mantra sa buhay natin. Yung mantra na kanya pong iniwan ay yung seek ye first. So meaning ay sa lahat ng pasya, panukala, programa, adikain, plano, business, kung ano man ang pwedeng gawin ng tao, ang ikan po ay seek ye first the kingdom of God. At yung huling paragraph po ay ang pangako ng Diyos kapag inuna ng tao ang pinagmulan ng lahat ng bagay or nagbayari po ng lahat ng bagay, yung huling paragraph, ang Diyos ay magtutugay-gay ng mga blessings na hindi kawasa sa pag-iingat po ng tao. Yun po ang kanya pong pangako sa tagpong ito. Di kawasang blessings na ito ay naghahayag na ang Diyos po ang nag-care, nag-iingat, tagamahal sa bawat isa po sa atin. Kung ating pong balikan yung chapter 1 po ng Hagay, nais ng Diyos na pagkatapos po ang bayan ay naalipin sa mahabang panahon, ay nagsiuwi sila sa kanila pong mga dako or lugar or province. At nung sila po ay nagsiuwi, hindi nila naalala bakit sila ay nakauwi. Hindi nila ginunita kung paano sila nakauwi o nakabalik sa napakahabang panahon na pag-alipin. Sa mga tuwid, ang kanilang pong ginawa ay kanilang inuna ang mga bagay na maaari silang maging masaya at maging magalak. Kaya ang Diyos po ay mayroon pong panawagan sa chapter 1 verse 4, chapter 1 verse 2 hanggang 4, na kung saan ang tao ay nakita ng Diyos sa kanilang pong sitwasyon na comfort zone. Komportable sila, hayahay sila, at masaya sila o nasihan sila sa kanilang pong kalagayan. Kaya sila po ay kinalampag ng ating pong Diyos. Sila po ay kinatok ng ating pong Diyos. Na kung saan ay nais po ng Diyos na kanilang maunawaan kung paano sila inilabas ng Diyos at pinauwi sa napakahabang panahon. Ang ika dito sa iba pong translation, pinabayaan po ng bayan ang templo ng ating Diyos at inuna ang kanilang kabuhayan. So meaning nawala po yung tinatawag na seek ye first. Inuna ang kanilang mga sarili. Sa modernong panahon, sabi dito, inuna ba natin ang ating comfort zone kaysa sa panawagan at misyon ng ating pong Diyos? So meaning marahil tayo po ay magtanong o magtaka o magtaas ang ating mga kilay. Ako yung nagpakahirap dito Nag-aral ako ng mahabang panahon, namuhunan ako, nagsikap ako, bakit kailangan ko pang alalahanin ang Diyos? No! Ang tao ay wala pong pag-aari or property sa mundong ito. Tayo po ay lumabas sa mundong ito na walang pong property at lilisan sa mundong ito na hindi kayang dalhin ang mga property. Maiiwan sa mundo ang property ito. Subalit, ang Diyos po ay mayroon pong pangako. Ang kanyang pangako kapag kaati pong nauna ang kanyang kaharian, tunay ang ating mga pagsumikap sa mundong ito ay mayroon pong magandang reward or gantimpala doon sa langit na bayan na kung saan ang ating inapakan po ay simento. Lupa doon sa langit na bayan po ay lunlun, bulawan sa Bisaya pa. Okay? Lansangan na puro ginto. Wow, purihin ang Diyos. Yun po ang reward ng Diyos sa atin kapag dumating ang mantra sa isip natin na seek ye first the kingdom of God. Pangalawang punto po, God is the source of everything.
Kung ang Diyos po ang source ng lahat ng bagay, ating silipin po sa verse 611 po ng Hagay. Makikita pa natin dyan kung saan ay sabi nito, marami silang ginagawa, ngunit kulang ang ani dahil iniwan nila ang Diyos. Marahil magtaka tayong tanong tayo, bakit kaya marami akong tinatangkilik, marami akong sasakyan, lahat ng bagay ay natamasa ko, marami akong lugar na napuntahan, bakit wala akong kapayapaan? Tinabagang mayroong panganib sa buhay ko. Kailangan ko mag-hire ng mga gwardya para ako ay bigyan ng proteksyon. Kailangan ko mag-hire ng mga tagabantay upang ako ay bigyan ng proteksyon. Why? Dahil wala pong katiyakan ang ating pong buhay sa mundong ito. Why? Dahil iniwan ng tao ang Diyos. In other words, kapag iniwan ng tao ang Diyos, ang tao po ay magkaroon ng isang magulong buhay. Maglakad ka, magkaroon ka ng pagkatakot. Why? Sapagkat pwede mong isipin, baka mag-bankrupt ang negosyo mo, baka ikaw ay ma-hold up, marahil ikaw ay magkaroon ng ganito, or ikaw ay magkaroon ng karamdaman, magkaroon ka ng sakit. Why? Dahil ang tao ay nakafocus sa mundong ito. Kaya ang ganito natin pong Diyos na pinaglingkuran. Kapag ang Diyos ay hindi una, nawalan ng saysay ang ating mga pagsisikap. Kaya sa aklat po ng Bible, ang pinakamayaman na hindi kayang patayan during the time ay walang iba kundi si Solomon. Marahil tayo po ay magturo ng maraming mayaman sa mundong ito. Sabi na si Bill Gates o sila Pacquiao o marahil pa. Lahat ng mayaman po sa mundong ito ay pagsamasamahin ay hindi kayang patayan ang yaman ni Solomon. Hindi kayang pantayan ang yaman ni Solomon. Subalit, although si Solomon po ay mayaman, ang kanyang kayamanan po ay binawi ng ating Panginoon. Why? Dahil si Solomon po ay nagkaroon ng mantra sa buhay na comfort zone. Kanyang inuna ang kanyang sarili at hindi inaalala, binalikan ang may-ari, the source of everything, na ibigay ang luwalhati sa tipong Diyos na pinaglilingkuran. Pangatlong punto po, tayo pa ay magtapos sa tagpong ito. Dedication. Kung ating unang hinanap ang Diyos, kung ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng bagay, tayo bilang kanyang katiwala ay marapat, i-dedicate natin, italaga natin, o iabilin natin ang ating buhay sa Diyos. Yan po ang pinakamainam na yaman sa lahat ng bagay. Sabi nga sa kanta ay, kung kamtan mo man ang lahat, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kahit bata o matanda, kilala o tanyag ka, kulang sa pagbasa ng Biblia o Banal Sulatan, lahat ay, sabi doon, walang kabuluhan. Nauuwi sa walang kabuluhan. In other words po ay, marapat tayo po ay magkaroon ng dedication. Nung kinalampag ng Diyos ang bayang ito, sabi dito, nakinig ang bayan, natakot sa Diyos at nagsimulang muling buuin ang templo ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Why? Dumating ang mensahe sa bawat isa at ang bawat isa ay nagkaroon po ng dedication sa buhay nila. Nung after sila po ay nagdedicate ng buhay nila, tunay na mutawi ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. Ang kanya pong reflection. Ang tunay na pagsunod ay may kasamang pagkilos at paglapag ng sarili. Noong ko po ay nag-aaral pa sa Nagavio way back 1999. Namasyal kami sa Iope. So ang pira ko po ay, hindi ko namalayan yung pira ko ay hanggang Lucena City. So malayo po from Lucena City ay malayo pa ang biyahe papunta ng Naga City at akyat doon sa paanan po ng Mount Isadog para abutin yung Nagavio Adventist College. Ngayon, ano ang gagawin mo para ikaw ay mag-continue ang biyahe mo from Lucena City hanggang sa Nagavio? Dahil ang pira ay hanggang Lucena. Alam niyo po ang sikreto. Sabi ko, Panginoon, ako ay walang property sa mundong ito sa barit. Ang mayroon ako ay yung pagkakilala ko sa iyong kalooban. Ako po ay mahilig magsipol. Kahit anong awit ang i-request ay magsisipol ako. So maraming awit sila, sipol. Yung nakaupo doon sa likuran ko ay nakikinig na sipol. Siguro, Kristiyano ito, sumisipol na ito. Hanggang yung mga himnal sa mga awitin po sa Biblia, mga bersikulo,
at doon sa mga himnal ay nasipol ko, napagtanto siguro Adventist to. Nung lumapit sa akin ang babaeng ito, marahil during the time ay nag-iedad mga 51 or 51 or 52, ang kanyang edad sabi niya, manampalataya ka ba o Christian ka ba? Opo. Saan ang punta mo? Sabi ko, doon po sa Nagaview. So tumabi sabi niya, sige ako na bahala sa masahe mo. Wow, makin mo yan? Yung sipol ay ginamit ng Diyos bilang instrumento para magkaroon ng pamasahe hanggang Nagaview. At nung kami po ay nagkahiwalay sa Naga City, ang ika niya ay, ito ang iyong pocket money. Kita mo yan? Sabi niya, ito ang iyong pocket money. Working student ka pala, nagtatrabaho ka pala sa rancho, nagabantay ng baka, nagalaga ng baka. Ito ang para sa iyo. Gamitin mo yan habang ikaw ay nag-aaral para ibili mo o gamitin mo sa iyong mga requirements mo, sa mga books mo. Amakin mo hanggang Lucina lang yun. In other words, kung walang dedication mangyari sa buhay ng tao, ay mahirap lakarin po galing ng Lucina City. Sino po mahirap maglakad? Subukan natin lakarin galing Lucina City hanggang Bicol, mukhang malayo yata yun. Malipan lang kung tayo ay mga Philippine troopers ang tawag yan. Naglalakad sila po, di ba? In other words po ay nais ng Diyos sa tagpong ito ay ating hanapin ang kanyang kaharian, ating pong alahanin siya yung may-ari ng bagay, at kapag nangyari yan, ang sunod na lundo po ay i-dedicate natin ang ating pong sarili sapagkat ang pong pangako I am with you. Ang huling punto po ay trusting God. Siyempre kapag iniwan mo ang buhay mo, marapat ay magtiwala ka. Marahil ito pong kwentong ito ay ating pong laging narinig. Mayroong isang eroplano, lulan doon ng isang kabataan, at ang eroplanong ito ay pagiwang-giwang na. Ayan. Siyempre kapag pagiwang-giwang eroplano, marahil tayo po ay magkaroon pagkatakot, pangamba, o hindi kaya ay mag-alala ka. Sino po nakasakay ng eroplano? Kayo ba ay nakaramdam ng takot? Yes. Siyempre makaramdam ng takot yan. Marahil isip natin, siguro kung mag-disgrasya ang eroplano, paano yung apo ko, yung anak ko, yung mga anak buhay ko, ganito. Marami kang pwedeng isipin. Nung habang pagiwang-giwang ang eroplano na ito, mayroong isang bata doon, kabataan na pasipul-sipul lang. Sipul-sipul lang. Yung mga tao po ay nagkatakot sa lahala kung ano pong kaganang gagawin at ginagawa sapagkat alam nila na huling yugto o hininga ng buhay nila at pwede silang mamatay. Subalit na bumaling ang kanilang pansin doon sa batang ito at sabi nila, Hoy, Utoy! Hindi ka ba na bahala na tayo ay mamatay na dahil siya, ang eroplano ay pag-iwang-iwang? Bakit komportable ka yan? Hayahay ka. Alam niyo po ano ang sagot ng batang ito? Ha? Ang sabi ng batang ito, na kung saan po ay nagbigay ng pagkakitla sa maraming tao, bakit ako matakot? Ano ang dapat kong ipangamba? Ang piloto ng eroplanong ito ay tatay ko! Sabi niyo, ano ang dahilan bakit ako ay matakot? Ang piloto ng eroplanong ito ay tatay ko at malaki ang tiwala ko sa tatay ko. Amen. So tunay po ang buhay sa mundong ito kapag tayo ay mayroon pong tiwala sa Diyos. Ang Diyos po ang gagawa ng mga bagay upang tayo po ay magkaroon ng tagumpay. Ang kanya pong reflection, huwag manghina sa harap ng mahirap na gawain. Maari ay ating pong karapin ang mahirap na gawain. Kasama natin ang Diyos. Kung ang gawain mo ay para sa Kanya, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Kapartner po natin ang Diyos sa tagpong ito sapagkat nais niya. Tayong lahat ay magkaroon laang ng kaisipan na ating unahin ang Kanyang kaharian. I-recognize siya bilang may-ari ng lahat ng bagay. At lalo higit ilapag ng lubusan ang ating sarili o dedication at yung huling lundo, magtiwala ng mainam or panghawakan ang pangako ng Diyos sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay na maaari pong tamasahin ng bawat isa.